Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty kaibigan, welcome to the Parking University kaibigan. Okay, nandito tayo ngayon sa parking pero walang nakaparking. Sunday kasi ngayon kaibigan kasi walang nakaparking. Alright, so i-ano natin yung itong chapter 2 ng uh, uh, Magic of Thinking Big na libro kaibigan. Napakagandang ano to kaibigan, napakagandang lesson na pwede nating ma-apply sa realidad ng buhay natin. Okay? Dito sa Parking University kaibigan. Talakayin natin yung mga basic law o principle of nature or yung mga naririnig natin sa mga podcast, nababasa natin sa mga libro na hindi natin natutunan sa school. Napaka-basic kaibigan pero ito pala yung main ingredients kaibigan pag nandito na tayo sa reality ng buhay. Okay, sa study daw kaibigan is only 5 to 10% yung mga tao na nagiging successful. Majority 90% or more kaibigan, 95% are mediocre or average. Okay, so pag titingnan mo yung environment mo kaibigan, so makikita mo na majority 90 to 95% ng mga tao is nasa average or mediocre. Bakit nga ba? Ito yung ini-explain doon sa chapter 2 ng libro na Magic of Thinking Big. Okay, so sabi doon kaibigan is, sabi ng author doon is para daw tayo maging successful, we need to learn daw paano tayo mag-observe ng tao kaibigan. Okay, so mag-observe daw tayo sa dapat observant tayo. So para tayong sponge. Yung sponge kaibigan na kung ano mo sa tubig, hihigupin niya yung lahat, yung tubig i-absorb niya. So mostly yung mga successful na tao kaibigan, they are a good listener. Okay, so if you are a good talker, it's okay daw kaibigan. Pero pag ikaw palagi yung nagsasalita, ikaw yung majority of your time ikaw yung nagsasalita, most likely wala kang masyadong ma-absorb kasi makaka-absorb ka lang kung ikaw ay nakikinig. So if you want to learn more knowledge, if you want to learn wisdom from other people kaibigan, it's always good na you keep listening. Okay, so it's better na ikaw yung makinig kaysa ikaw palagi yung majority yung nagsasalita. Although kung ikaw ang nagsasalita, you empowering someone, ikaw yung nakapagbigay ng knowledge to someone, but hindi ka nakaka-learn much kasi paano ka makaka-learn kung ikaw ay nagsasalita? So only we can learn through listening. Okay, so ang sabi dun kaibigan is dapat we are very observant to kaibigan. Okay, so dapat malalaman natin yung people skill. People skill kaibigan is yung mag-observe tayo sa bakit daw ano yung difference sa tao, bakit may tao na successful at saka may tao na failure or unsuccessful or mediocre or average na tao. So yung characteristic ng successful daw kaibigan, dapat anuhin natin, obserbahan natin ng maigi ano yung mga ginagawa niya, ano yung mga basic quality niya, ano yung mga attitude niya, ano yung behavior niya, bakit siya naging ganyan. At the same time daw, dapat obserbahan din natin kaibigan ano yung mga ingredients ng itong tao ng mga failure or average people, bakit nagiging average sila kaibigan. Kasi kung anuhin daw yan sa study kaibigan, yung successful at saka average na tao, kung i-compare mo yan sila kaibigan, it doesn't matter. It could be sa education nila kaibigan, hindi walang nakalamang sa kanila yan. Okay, so it could be yung successful na tao or itong average na tao. It could be yung education nila is parehas lang, or it could be mas mataas pa yung edukasyon itong ang average na tao or mediocre compared sa unsuccessful na tao or vice versa. So it doesn't matter, hindi magmamatter much yung education daw ito kaibigan. Wow! So kasi we are wired, diba? Nawa-wired tayo na kung the higher, mataas yung education mo kaibigan, the lucky yung chance ikaw yung parang magiging successful. But in realidad sa buhay kaibigan, kung titingnan mo, hindi lahat ganun. Okay, so hindi yun basihan na the higher your education, the successful you become. So hindi yun basihan kaibigan. So maybe isa yung criteria, but hindi yun ang nag-ano ng malaking impact to become a successful kaibigan. Okay, so ano yung once mali-learn natin daw itong kaibigan na we learn to observe what's the difference of people, we have this skill na observant tayo
ano yung tao na to, bakit siya ganito, bakit siya nagiging successful, at saka itong tao na to bakit hindi nagiging successful, at saka we can compare the difference, kaibigan. So that means we learn the people skill. So pwede natin yung ma-apply, maka-learn tayo dun sa successful na tao, ano yung mga attitude niya, ano yung mga behavior niya, ano yung mga ingredients na andyan siya, kaibigan, at pwede natin ma-apply. At saka yung average or mediocre na tao, observeran din natin para maka-learn tayo sa kanila na yung mga ginagawa nila, kaibigan, majority of their time saan na-spend, majority of their interest or circle of friends saan na-spend. So pwede natin daw ma-listen yung time natin kasi maka-learn tayo sa kanila, so hindi natin gagawin yung mga ginagawa nila. Wow! So ang overall dun, kaibigan, so may sinabi doon na the difference with successful people and unsuccessful people or mediocre person, kaibigan, is how they handle the problem. Okay, so walang diferensya sa kanila, kaibigan. It could be race, age, different age, education. It doesn't matter the education, kaibigan. The difference is paano sila mag-handle ng problema. So it doesn't mean nga less problem to mga successful na tao, kaibigan. Same problem, but paano sila mag-handle ito, kaibigan. Kasi mostly yung iba, yung mediocre or unsuccessful people, pag mag-handle sila ng problema, it could be pag mayroon na silang problema na ganyan, natatakot na sila ng venture ng next kasi nga natatakot silang ma-fail uli. Okay, so ayaw na nilang mag-venture, ayaw na nilang mag-go beyond sa comfort zone nila, ayaw na nilang mag-go out sa comfort zone nila, kaibigan, kasi nag-fail na sila at alam nila yung failure ay hindi masarap. Okay, napakasakit yung failure. But itong mga successful na tao daw, kaibigan, once mag-fail to sila, di keep babangon to sila ng uli, kaibigan. Babangon. At saka hindi sila nag-blame, hindi nila blame yung sarili nila, yung kapitbahay nila, yung gobyerno, or anyone, kaibigan. At ginawa nila yung failure, kaibigan. Sinabi nila na it's a learning only. So yan yung isang diferensya na sinabi doon, kaibigan, na pag hindi ka mag-quit, wala kang rename na iba, at saka yung failure mo, inano mo as a learning, and you keep moving forward sa next challenge, kaibigan. You will become more stronger, you can become more more experience na, kaibigan. So that's why very few daw na naging successful na tao, kasi it's not easy to handle failure, kaibigan. It's normal for us na ayaw natin yung mag-fail kasi hindi maganda tingnan sa sarili natin, hindi magandang tingnan sa ibang tao na palagi tayong fail. So it's better to remain in our comfort zone. But successful people, ito nagsabi na sa libro na ito, kaibigan, is they are selective individual na bumangon sila kahit mayroong failure, at that failure ginawa nilang lesson, kaibigan. So mayroon tayong matutunan dito, kaibigan, na pwede nating ma-apply sa buhay natin. So kung ganito ang formula sa mga successful na tao at unsuccessful na tao, kaibigan, kung makaranas tayo ng failure, kaibigan, hindi natin i-blame yung sarili natin, yung ibang tao, or anyone, or gobyerno, sino pa dyan, kaibigan. But that failure, gagawin natin yan as a stepping stone or a learning or kaibigan, na experience na on our next journey, on our next chapter, on our next challenge, kaibigan. We are more experienced kasi nakaranas na tayo ng maraming failure or experience. Alright, kaibigan, hopefully hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms, and let your legs, and it's all yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom, shakallah.